Ang dami laging usap-usapan sa internet, ang body count. Dito sa episode na to, pag-usapan natin kung importante ba ito o isa lang ilusyon. Panoorin nyo. What's up guys? Welcome to Do You Think? Ako nga pala si Tio Bry, ang host nitong podcast na to about self-improvement. Kung mahilig ka naman sa pag-i-improve ng self mo at gusto mong umalagwa sa buhay, mag-subscribe ka na dito sa channel na to. Help me reach 100,000 subscribers by December. At pwede nyo rin pakinggan nito sa kotse, available sa Spotify. So moving on to important things. Pag-usapan natin, bakit big deal sa iba ang body count? Sa totoo lang, maraming lalaki ang iniisip na kung marami na siyang nakaraan, baka hindi na siya seryoso o loyal. Pero teka, yun ba talaga ang sukatan ng halaga ng tao? Think again. Una, galing ito sa kulturang nagtuturo na ang babae ay dapat preserved at ang lalaki ay dapat conqueror. Pero sa modernong panahon, ang mahalaga ay kung paano kayo magturingan ngayon. Hindi lang kung ano ang nangyari noon. Stop living in the past. Start in the present. Present moment. Lagi kong sinasabi yan sa mga videos ko na previously. Alam niyo yan. Pero syempre, may nuance. Kung importante sa'yo ang trust at health, pwede mong pag-usapan yan nang may respeto. Hindi ito tungkol sa panghuhusga, kundi sa pag-uusap ng totoo kung ano ang mahalaga sa inyo pareho. Kwento ko, may kaibigan ako nagulat nang malaman niyang may nakaraan yung niligawan niya. Pero nung kinausap niya ito ng maayos, na-realize niyang hindi nakaraan ng sukatan ng worth, kundi kung paano kayo magturingan ngayon. Ngayon, paano mo nga ba i-handle ang conversation na ito? Ano ang lesson dito? Kung gusto mo talagang malaman, magtanong ka ng may respeto. Kung may standards ka, ilagay mo yan ng klaro, hindi para husgahan siya, kundi para alamin kung pareho kayo ng values. Dito na ngayon pumapasok yung sinasabi ko, sa simula pa lang, dapat nag-set ka na ng boundaries. Sa simula pa lang, kinilala mo siya. Huwag kang ma-inlove sa potensyal, ma-inlove ka sa present. Madaming namamatay dyan kasi pinipilit nilang baguhin kung ano yung partner nila. Stay in the present moment. Dito ba sa moment na ito, kaya mo bang tanggapin yung nakaraan niya? Kaya mo ba yung ugali niya? Kung oo, then good, ituloy mo. Tingnan mo rin, kung itutuloy mo naman, tingnan mo rin kung talaga nga bang nagbago at aligned yung values na sa'yo. Pag oo, then good for you. Kasi lahat naman ng tao pwedeng magbago. Diba? At hindi kami naman malinis. Huwag kang magmalinis. Diba? So sino ka para manghusga ng ibang tao? Kasi lahat ng tao may nakaraan, may pagkakamaling nagawa. Diba? At hindi naman yung dahilan ng self-worth ng tao. Diba? Ano nga ba ang tips ko dito sa pagdating sa body count? Huwag mong gawing interrogation, di ba? Maging open ka rin sa sarili mong kwento. At tandaan na hindi numero ang sukatan ng pagkatao. Pero kung talagang binavalue mo yan, then don't go for a girl na mataas ang body count. Kasi ako, hindi ko rin naman kaya yun. Pero hindi ko rin naman sinasabi at ginajudge yung mga taong nagmahal ng mataas ang body count. Kasi kinaya nila. In fact, na-appreciate ko nga sila kasi it takes a lot of maturity and love para tumanggap ka ng babaeng mataas ang body count. Pero ang importante, nagbago ba siya? Pero kung hindi siya nagbago, tanga ka. Yun lang masasabi ko. Ngayon, i-reframe natin ang debate. Sa dulo, ang totoo, hindi body count ang magdidikta kung paano tayo magmamahalan. Ito ay tungkol sa kung paano nyo pinapahalaga ng isa't isa ngayon. Laging ngayon. Present moment. Diba? So sa akin,
hindi naman siguro masyadong importante ang body count. 'Di ba? Lalo na kung nagbabago yung tao. 'Di ba? Pero kung ikaw, nagmamatter sa iyo yun yung values mo, then there's nothing wrong about it. 'Di ba? Again, sasabihin ko nga sa inyo, ang importante yung present moment. Nagbago ba yung tao? Kung nagbago yung tao at nagiging mabuti siya, hindi na mahalaga yung nakaraan, mahalaga yung ngayon. At importante rin, syempre, kung kaya mong tanggapin, kaya ng dibdib mo. Kasi kung hindi, tinanggap mo siya, nagbabago na siya, tapos ikaw, ang isip mo, pag nawala siya ng sandali, papatulan niya yung kung sino-sino dyan, wala kang tiwala, tigilan mo na yan. Bakit? Unfair sa kanya, unang-una. Lalo na kung nagbabago naman siya. At ang pinaka-importante, unfair sa sarili mo, unfair sa mental health mo. So kung hindi kaya ng dibdib mo, hindi kaya ng utak mo, then wag mong ituloy. Wag kang dumiskarte. Wag kang magjojowa ng mataas ang body count. Pero ako, to be honest, depende sa akin Depende sa tao Lahat yan depende. May fine line yan. Walang oo at hindi. Diba? Depende. Pero ito para sa akin lang to. Kung siya naman ay nagbabago, hindi mahalaga sa akin. At kung okay naman kaming dalawa, hindi mahalaga sa akin ang nakaraan. Pero ako kasi, initially pa lang, ini-screen ko na kung tamang babae pa siya para sa akin. Kasi nga, sobrang nag-ayos ako ng sarili ko, hindi ko na rin afford magkamali. Diba? Sa pagpili ng babae. Kasi sabi nga nila, diba? Yung babae mo, napaka-importante niyan kasi reflection mo siya as a man. Diba? At importante rin, sa selection process pa lang, pag inayos mo, di ba? 90% ng problema mo may eliminate na kung namili ka ng tama at namili ka ng wisely. Tsaka yung kaligayahan mo, yung ano mo sa buhay, malaking factor dyan ng partner na pipiliin mo. So ang sa akin, piliin mo yung tamang partner. Piliin mo yung in-nourish ka, yung tutulungan kang umangat sa buhay. Di ba, bibigyan ka ng peace? Kasi tayong mga lalaki, gera na yung labas ng mundo natin Pag uwi natin ng bahay, gera pa din ba? Talaga ba? At anong nangyayari niyan? Pag gera pa rin sa loob ng bahay, anong mangyayari? Ayaw mong umuwi. Ito yung number 1 na tumatak sa akin, na lesson sa akin ng tatay ko. Sabi niya sa akin, kung mag-aasawa ka, siguraduhin mo gusto mo siya. As in, kasi pag hindi mo siya gustong-gusto, kada umaga mo, pagising mo, yan ang unang mukhang makikita mo. Kung yung mukhang nakikita mo hindi mo gustong-gusto, pangit yung umaga mo. So araw-araw na lang ng ginawa ng Diyos ng umaga mo, pangit. So nakikita nyo na, hindi ano. At kung hindi mo naman siya gusto, anong gagawin mo? Magtatagal ka sa trabaho. Worst case scenario, mag-cheat ka pa or magbibiraos ka kasi hindi ka masaya kasi ayaw mong umuyan siya. Diba? So kaya importante din yung excited ka umuwi sa kanya at nanggigigil ka na. Ito sabihin na nating manyakis pakinggan pero yung nanggigigil ka na. Gusto mo nang umuwi. Iniisip mo na kung ano kayang suot ng asawa ko, ano kayang niluto ng asawa ko. Kasi pag ganon, mas magiging efficient ka sa trabaho, tatapusin mo ng tama yung trabaho mo at kung gustuin mong umuwi, hindi ka nagigimik kasama ng barkada mo. So napakalaking factor yung gustong-gusto mo yung tao at inassess mo na siya. Pero sa akin, ang mga standards ko, unang-una as much as possible, unang-una ayoko ng sex worker. Diba? I'm not judging them, I have love for them, but the thing is, this is my boundaries and this is my standard. Bakit? Kasi kung sex worker, at the end of the day, wala siyang guilt na ibigay ito at ibenta ito. Pag nagutom yan, what makes you think na hindi siya babalik doon? Yun lang naman yung sa akin. Again, I have nothing, I don't have judgment, but this is my personal preference and I have the right na ayusin ang standards ko para sa babae. So ikaw, isulat mo rin yung standards mo. Choose wisely. So para sa akin, body count debate, depende. Lahat yan depende sa'yo. At depende sa kaya ng puso mo. Kung hindi mo kaya, wag. Kung kaya mo, then by all means go ahead.
Pero it doesn't dictate your value as a man. Lagi mong tatandaan yan. So para sa akin, do you think na ang nakaraan ay mas mahalaga kaysa kung sino kayo ngayon? O baka naman tunay na halaga ay nasa kung paano kayo magturingan sa kasalukuyan, present moment? Again, kung natuwa ka naman dito sa video na to, turungan mo akong mag 100,000 subscribers by December by subscribing to this channel. Mag-comment na rin kayo dito sa video. Share nyo rin dun sa kaibigan nyo na nako-confuse kung okay ba sa kanya yung body count. At kayo, ano bang tingin nyo? Ano bang preference nyo? Mataas ang body count o hindi? At sabihin nyo rin bakit, i-comment nyo naman. Pwede nyo rin pakinggan to sa kotse para naman na habang nagdadrive kayo, hindi kayo naiinip sa traffic, natututo pa kayo. Diba? At maraming salamat sa Tritone Studio, sa Tritone Entertainment. Again, ito nga pala, Do You Think? Ito ang host nyo, si Tio Bry. And see you on the next video.